Hi guys, kamusta? Coach Kim nga pala. Dahil malapit nang matapos ang month ng January 2021, nais ko kayong kamustahin mga manonood dito. Alam ko naman na nakakaranas tayo ng mga emotional pain. At the same time, may mga iba naman na kumukuha lang ng tips, strategies, at mga psychological manipulation technique on how to win your ex back. Kaya kung isa ka man sa mga ito, para sa ito. Pero intro muna tayo. Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alam ko may mga iba dyan, lahat na ata ng klaseng technique at strategy na panood na niya. Pero at the end of the day, wala, eto pa rin. Though it is normal naman sometimes dahil maski ako, agree naman masakit talaga ang masawi lalo na't madami na kayong pinagdaanan ng tao na yon. Kaya every time na nakakarinig ka ng balita about kay ex, natitrigger ka. Nagkakaroon ka ng trauma, bitterness, kasabay niyan, you are feeling worthless, hopeless, at higit sa lahat, nakakaramdam ka ulit ng pain. And pain is real. Kaya nga may nakapagtanong sa akin, Coach, paano ibalik si ex? Every time na nakikita ko siya at aalala ko siya, nasasaktan ako. Well, okay. So kaya ginawa ko tong video na to remind you guys kung ano ang mga problema at dapat gawin para kusang babalik ang ex mo. Number 1, mind your own business. So since the relationship is over, it's about time to focus on your own agenda in life. Gawin mo ang mga bagay na ikaw mismo ang nakikinabang. Why? Dahil practically, logically, psychologically, when you are focusing on your own business, you will become more powerful and attractive person. Therefore, hindi mo na kailangan utusan pa ang iba para lumapit. Use your own free will, hindi ka nakarely sa will ng iba. Siguro kung sa gimmick ng kaibigan mo, libre niya, pwede pa. Ito ang minsan ng mahirap dito. Kaya mas overrule ka ng ex mo kasi hinahayaan mong manatili siya sa buhay mo at nagiging obstacle siya sa pag-usbong mo. Paano ko nasabi? Dahil masyado mong kino-compare yung past life mo sa present life mo ngayon. Again, magkaiba ang past sa present. Kaya hindi dapat sila pinagsasama. So kung ang past life mo, nagsishare kayo ng time sa isa't isa at business partner kayo saan mang agenda yan, iba na ngayon. Kanya-kanya na. So mind your own business. Mas magbe-benefit ka pa kaysa sayangin mo ang oras mo sa bagay na hindi ka na part ng bagay na yon. And then number 2, elevating your self-esteem. Ibalik ang kumpiyansa sa sarili mo. Minsan kaya tayo na-attract sa isang tao dahil nabubuhay sila base kung sino sila. They are into themselves. Ginagawa nila kung saan sila masaya. Pumupunta sila kung saan nila gusto and etc. Kaya you need to come back to yourself. Why? Kasi ang problema dito, masyado mo nang finokus ang sarili mo sa tao na yon. Kaya imbis na ituon mo yon sa sarili mo, nawawala ka sa control. Dahil kapag dumpy ka, isa to sa mga pinaka-core mo na nawawala after breakup. Pagkawalang gana, bumabagsak ka emotionally. Kasi dalawa lang naman yan pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kanya. So mas nangingibabaw ang pagmamahal mo sa kanya. Kaya ang daming nawawala sa part mo na nagiging sanhi o dahilan kung bakit hindi na bumabalik ang ex mo. So I can say, never mo na siyang ma-attract. Pero kung ibabalik mo ang sarili mo na kung saan ikaw ang magde-decide para maging masaya, hayaan mong maging additional lang sila ng happiness mo at hayaan mong maging additional lang sila ng value mo. Ang importante, ikaw. Oo, ikaw na mabubuhay ng masaya dahil hindi mo na kakailanganin pang lumuhod, umiyak o ano pa mang katakot-takot na talata para mapansin ka lang niya. It's just very simple. Come back to yourself. Na mas natuto ka dahil nahatulan ka ng mababa sa paningin nila. At ngayon, magka-comeback ka sa sarili mo and you will have a strong personality na hindi ka na basta-basta masasaktan kahit siya pa ang first love mo. Ngayon, dahil nakafocus ka na sa sarili mo, alam mo na lahat ng to.
mind your own business, ine-exercise mo ang free will mo to choose your thing, nagiging malaya ka sa sarili mo, sa sarili mong agenda, mag-a-adventure ka, and etc. Kasama dito ang elevating your self-esteem, nagiging confident ka sa sarili, nagagawa mo ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo, at na-express mo na ang happiness mo sa iba. Nagsi-self-comeback ka na, at ito ang hindi dapat natin malimutan na gawin. Itong pangatlo. Do not rush. Evaluate yourself, huwag kang magmadali. Though we can take the time itself as our power to change your mindset, but think about it. Ano ba ang bagay na dapat nating baguhin at gawin kasabay ng no contact rule? Take a rest for a bit and take time na sabihin mo sa sarili, Teka, hindi na ako to. Ano bang nawala sa'yo? Sa sarili mo. In fact, hindi mo kailangan magmadali dahil ang pagmamadali ay isang signs na pagiging desperado. Again, this is part of process that we need to learn most, especially these three things: self-healing, self-development, and discovering more about yourself. At alam mo ba ang pinaka-powerful na shinare ko sa inyo ngayon? These things are all in your control. Thanks for watching.